This Sunday, November 9, we celebrate the feast of the dedication of the Lateran Basilica. This feast is celebrated annually on November 9. It is the feast day for the Archbasilica of St. John Lateran, which is the cathedral of the Diocese of Rome and the mother church of all churches worldwide. It is the cathedral of the Pope and is a symbol of unity for the Catholic Church. Incidentally, the convent where I am presently assigned is named Convent of St. John Lateran, which is located within the campus of Colegio de San Juan de Letran in Intramuros, Manila. Isang buwan pagkatapos na ako ay ma-assign na parish priest sa isang remote at isolated na isla sa northernmost tip ng Luzon, isang malakas na bagyo ang sumalanta sa isla ng aking parokya. Ang pangalan ng bagyo ay Typhoon Karen at ito ay signal number 3. Maraming bahay ang nasira. May mga bangka na mga mangingisda ang lumubog. Ang mga palayan at mga pananim sa isla ay sinalanta ng bagyo. At 13 sa mga parishioners ko ang hindi pinalad na mabuhay. Sa sobrang lakas ng bagyo, nawasak ang isang malaking kapilya sa isa sa 3 barangay ng isla. Kinabukasan ay bumisita ako sa kapilyang ito ng San Isidro Labrador para kumustahin ang mga parishioners doon. Meron akong nakasalubong na isang babae na malapit sa kapilya. Nagpakilala ako sa kanya. Sabi ko, ako si Father Jomar, ang bagong parish priest nila. At kinumusta ko sila. Tinanong ko kung ano ang pwede kong maitulong sa kanila. Ang sagot niya sa akin ay ganito. Okay lang po kami, Father. Ang gusto po sana naming gawin ay may ayos muli ang aming kapilya. Napaisip ako sa sagot ng babae. Ang mga taong ito ay nawala ng tahanan, nawala ng kabuhayan, at nawala ng mga mahal sa buhay. Pero sa kabila ng trahedyang ito, hindi sila nawalan ng pananampalataya. At ang una nilang gustong gawin ay ang mabuo ulit ang kanilang simbahan. The significance of the feast day extends beyond the physical building. It reminds the faithful that the church is not merely a building of stone, but a living temple of God, built from living stones, the faithful themselves, with Christ as the cornerstone. The most important temple is the temple of a person's soul, because God dwells within each one of us. In the most secret center of our being is that sacred sanctuary where we meet God. In addition to the temple of the soul, there are many sacred places throughout the world. There are shrines, churches, basilicas, grottos, cathedrals, and other holy places that are set aside for the sole purpose of worship of God. They are to be a heaven on earth, a place where we join with the angels
in their angelic praises of the Most Holy Trinity. Today's feast commemorates one such place, the most important church on earth. In the city of Rome, there are 4 major basilicas. The first 3 are St. Peter's Basilica in Vatican City, the Basilica of St. Paul outside the walls, and the Basilica of St. Mary Major. The fourth is the Archbasilica Cathedral of the Most Holy Savior and of Saints John the Baptist and John the Evangelist in the Lateran, also called St. John Lateran or the Lateran Basilica for short. Of the 4 major basilicas, the oldest and most important is St. John Lateran, the dedication of which is remembered today. Though the Pope now lives next to St. Peter's Basilica, St. John Lateran is the official cathedral of Rome. That means St. John Lateran is not only the mother church of the Archdiocese of Rome, but also the mother church of the entire world. Sa Ebanghelyo ayon kay San Juan, ipinagtabuyan ni Jesus palabas ng templo ang mga nagtitinda, pati na ang mga baka at tupa. Isinabog niya ang salapi ng mga namamalit ng pera at ipinagtataob ang kanilang mga mesa. Pinagsabihan niya ang mga nagtitinda ng kalapati, "Alisin ninyo rito ang mga yan. Huwag ninyong gawing palengke ang bahay ng aking Ama." Ito ay isang paalala na ang ating mga simbahan ay dapat nating pahalagahan at pangalagaan. Ang mga simbahan natin ay dapat palaging malinis at maayos para ang ating pagsamba tuwing linggo ay karapat-dapat dahil ito ay banal na gawain at tungkulin ng bawat isa sa atin. Kaya kung tayo ay may malalim na pananampalataya at pagmamahal sa Diyos, dapat ito ay ipinapakita natin sa pamamagitan ng pagpapahalaga sa ating mga simbahan. Dapat tayo ay may malasakit sa kaayusan ng ating mga simbahan. Tumulong tayo sa maintenance ng ating mga parish church sa pamamagitan ng ating financial support. Huwag nating isnabin ang collection box pag ipinasa sa atin tuwing tayo ay nagsisimba. Nakikinabang tayo sa biyaya ng banal na Eucharistia. Dapat nagko-contribute din tayo sa upkeep ng ating mga simbahan. Kung hindi man financial support, mag-volunteer tayo sa anumang paraan para sa ikauunlad ng ating parokya. Our parish community is our faith family. And as a sign of our unity as a family, we have an obligation to make it flourish. Huwag din nating kalimutan na ang simbahan ay hindi lamang ang building o ang physical structure. The church is the community of believers. Tayo ang simbahan, ang community ng mga sumasampalataya sa Diyos. Dapat yata ang itawag natin sa building kung saan tayo ay nagsisimba ay pook sambahan. Dahil ang tunay na simbahan ay tayo, ang community ng mananampalataya. Kung kaya dapat din nating pangalagaan ang bawat isa sa atin bilang members of the church. Ang hangad nating kabanalan ay hindi dapat personal lamang. Dapat ay hangad din nating maging banal ang ating pamayanan at ang lahat ng bumubuo ng ating simbahan. As we honor the dedication of the Basilica of St. John Lateran, let us pray for the church today. Pray for your local parish, religious institutions, religious orders, dioceses, and the universal church headed in Rome.
Our churches and sacred places exist to be places where we come to encounter God. Pray for the Pope in a particular way today, that St. John Lateran will always be a place where he and every Pope after him will encounter God in a profound way.